Sinubukan ko nga din itong lutuin na waterless chicken na palagian kong napapanood sa mga video at totoo nga, napakalambot niya kapag niluluto. Isang perasong manok, yung kadalasang napapanood ko ay buo lamang, ngunit ako hinati ko yan dahil gusto kong malinisan ng maayos. Seasoned ko lamang with salt and pepper, naglagay rin ako ng konting granules lang, ngunit palagi kong sinasabi, naglalagay ako ng granules sa pagkain ko lamang. Nang malagyan ko ng asin at seasoning, hinayaan ko lang din muna yan sa refrigerator o taladya, pero kapag nagmamadali ay pwede namang diretsyong luto na. May ginawa din kasi muna ako kaya hinayaan ko muna sa taladya, hindi naman ako nagmamadali dahil wala naman dito yung aking mga amo, pagkain ko lang naman to. Nang oras na ng pagluluto ko ay nasikaso ko na rin itong mga iba ko pang kakailanganin. Nagayat lang muna ako ng sibuyas, medyo malalaki, luya, pati na nitong carrots. Maglalagay rin ako ng isang pirasong sili, gusto ko lang. Napaka-cabbage na talaga yung kailangan dito, ngunit wala naman ako noon. May nakita ko ditong romaine lettuce, kaya pwede na to. At ang pinaka main ingredients nito sa mga nakikita ko sa lahat ng videos ay itong apple. Yung carrots nga din, optional na lamang din yan. Gusto ko lang maglagay, pampadagdag ng gulay. At eto nga na, i-ready ko na lahat. Wala rin pala akong koji berries, kaya skip ko na lamang. Kasunod ay assemble lang natin yan sa paglulutuan. Etong romaine lettuce, sinadya ko na yan, hindi na hati-hatiin. Okay na yan. Naubusan din kasi dito ng cabbage, kaya yan na lang ang naisipan kong ilagay. At etong ang carrots, so ulitin ko ay optional. Depende naman yan sa inyo kung kayo ang kakain. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Nung mailagay ko na ang manok dito sa ibabaw, saka ko pa lamang inilagay din yung mga na-slice na apple. Pero pwede naman siguro yan, ipailalim mo, ipaibabaw. Okay lang naman siguro yan, maluluto naman yan. Sa tansya ko, kasi palagyan naman nga ako nagluluto, parang kulang yung nauna kong ilagay na asin, kaya nagdagdag pa ako. Pero kung mayroon sana nung patis, parang mas perfect dito. Okay na yan lahat, at dahil nga hindi na tayo maglalagay o magdadagdag ng tubig, nilagyan ko talaga ng aluminum foil para maisara ng maayos at maluto rin ng maayos yung pinakalaman o karne ng manok. Mga ganyang kahinang apoy lamang, isinalang ko ng mga 45 minutes para hindi mabigla yung pagkakaluto, hinayaan ko lamang yan. First time ko magluto nito, kaya nag-timer pa talaga ako ng 45 minutes dahil nangangamba ako baka masunog. Pero nang binuksan ko after 45 minutes, kahit hindi tayo naglagay ng tubig, ay kusa na nga siyang nagsasabaw o nagtutubig. At tiningnan ko rin yung pinakalaman, tinusok ko ng tinidor at sobrang lambot nga niya kahit 45 minutes pa lamang yung nakakalipas. Pero hindi ko pa din muna pinatay yung apoy, total may sabaw pa naman yan, hinayaan ko muna ng plus more 20 minutes. After plus more 20 minutes, tiningnan ko nga ulit at mas lumambot pa nga talaga. Okay na to, lutong-luto na, pinatay ko na rin nung time na ito yung apoy. Tinutusok-tusok ko pa talaga yan ng tinidor dahil chinecheck ko nga mabuti at nung kunin ko nga sana ay ayan, naghiwalay na yung buto sa pinakalaman. Yung result naman nito sa pinakalasa ay medyo manamis-namis. Dahil yun sa apple at ako nga inilagyan ko pa ng carrots na medyo manamis-namis din yon. At kung hindi ka into yung manamis-namis na sa pang-ulam, pwede ka naman din gumawa na lang ng sausawan ng patis na may kalamansi o kaya naman soy sauce na may lemon. O bahala ka na kahit anong gusto mong sausawan para mas lalong fulfilling ang pagkain nitong waterless chicken.